Hello mga kabayan, welcome back sa panibago na naman nating spearfishing adventure. Tara at samahan nyo nga pala ako sa aking pagsisid. Nandito nga pala ako sa aking paboritong spot at 2:30 na ng hapon. Kaya naman sumisid na kagad tayo. Ito nga pala mga kabayang spot na ito ay paborito ko dahil ito yung spot na ito ay nagbibigay sa akin palagi ng mga huli. Tulad ng talakitok, mga ganyang isda mga kabayan, mga pelagic. At nandito na tayo sa ilalim mga kabayan. Kung mapapansin nyo ay napakaraming bait, yung maliliit na isda, trigger fish. Yan yung hinahunting ng mga isdang malalaki mga kabayan, kaya naman aabangan na natin sila dito. At pag drop natin dito sa ilalim mga kabayan ay syempre yung lagi natin ginagawa ay mag fish call para kung sakaling mayroong pelagic na makakarinig ay ma-attract natin at maari natin mapalapit sa atin. At magantay lang tayo ng ilang sandali mga kabayan. At eto na mga kabayan, parang nararamdaman ko na yung isda. At eto, dalawang cobia na magkasama mga kabayan, mag-asawa siguro yan. At napana natin yung isa mga kabayan, kaya dali-dali na akong umangat sa taas. At napakaswerte talaga natin mga kabayan dahil yung langoy ng isda ay papaangat sa ibabaw. Kaya naman hindi na ito sasabit sa mga bato, kaya wala tayong kahirap-hirap dyan mga kabayan. At pag-angat natin mga kabayan ay tingin tayo sa paligid kung may bangkang parating. At nung wala naman ay siyempre hinila na natin yung isda. At naramdaman ko sa isdang cobia mga kabayan, dahil first time ko lang makahuli ng ganito at makapana, hindi pala siya ganun kalakas kumpara sa mga giant trevally. At madali din siyang manghina, hindi kagaya ng ibang isda na napakalakas. Yun nga, tulad ng trevally, malakas yun mga kabayan. Pero itong isdang ito ay madali siyang manghina. Around 10 kilos to mahigit mga kabayan yung cobia na ito. Parang rare din tong isdang ito mga kabayan dahil talaga namang ngayon lang ako nakapana nito sa tagal ko na rin namamana. At idagdag pa natin ng isdang ito pala ay sobrang sarap pala. Mas masarap pa siya sa talakitok mga kabayan, pero hindi ito kilala dito sa Batangas. Pero napakasarap nito, ngayon lang din talaga ako nakatikim nito mga kabayan. Ayan, talagang wala na siyang kawala dahil yung shop natin dyan mga kabayan ay double flapper, pero stainless lang yung gamit natin kasi nadala na rin ako sa spot na ito dati dahil nakapana lang ako ng barakuda ay hindi ko nakuha gawa ng nagkaagos yung spot, nahirapan akong sisidin. Eto na mga kabayan, naglalangoy pa, lumalangoy pa yung ating cobyang napana. Malambot din ang laman nito mga kabayan, kaya madaling lumaki yung sugat niya. Pero talagang para sa atin to, gawa ng hindi na makawala. Napilantek pa mga kabayan. Ayan, tuwan-tuwa ako dyan mga kabayan dahil first time kong makahuli nito at napakalaki pa. Ayan oh, parang pating talaga siya mga kabayan. At inangat ko siya mga kabayan, talaga namang tuwan-tuwa ako dyan. Style pating talaga. Pagtusok ko nga pala dyan mga kabayan ay nabali yung kutsilyo ko. Kaya ko nga pala siya tinusok ay para mamatay kaagad at hindi na siya maghirap, para hindi na rin siya mahirapan. At ayun na nga, at pinadugo na rin natin yung kanyang hasang para matanggal yung dugo niya at manatiling sariwa. So yun mga kabayan, sana'y nagustuhan niyo yung ating video for today. Thank you for watching mga kabayan. First time makahuli ng cobia. Ito mga kabayan oh, laki. Tsaka isang big eye trevally, mga 3 kiluhin. Tsaka isang talakitok, mga 1 kilot kalahati siguro.